Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba bibisita dito sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Bibisita sa bansa sa susunod na linggo si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Ito ayon sa Presidential Communications Office ay para sa 2 araw na official visit, partikular sa Abril 29 hanggang 30. Sa araw ng Martes ay magiging panauwi ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Prime Minister at kanyang may bahay na si Yoshiko Ishiba. Inaasahang magpupulong sina Pangulong Marcos at Prime Minister Ishiba para mas palalimin pa at palakasin ang Economic Development Cooperation ng Pilipinas at ng Japan. Kabila rin sa palalakasing kooperasyon ang may kinalaman sa politikal at depensa, ganon din ang people-to-people exchange. Inaasahang magpapalitan ng pananaw ang dalawang leader sa regional at global development sa tatalakayin ang mga bagong daan tungo sa kapayapaan at katatagan sa ilalim ng strengthened strategic partnership ng Pilipinas at ng Japan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kalidad ng ani ng mga magsasaka, iniangat pa ng Administrasyong Marcos Jr. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Naniniwala si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na lalo nga angat ang kalidad ng bigas sa bansa, mapatataas ang kita ng rice farmers at mas magiging madali ang produksyon ng mga ito. Ito ay kasunod ng formal na pagpapasinaya sa Rice Processing System 2 Facility sa Misamis Oriental na mayroong isang multi-stage rice mill at 4 na recirculating dryers. Sa kaganapan, sinabi ni Pangulo Marcos na inaasahang mapatataas pa ang milling recovery rates mula sa kasalukuyang 55%. Gagawin itong 58 patungong 63% hanggang makaabot sa 65%. Ayon sa Pangulo, sa tulong ng nasabing teknolohiya, bababa rin ang post-harvest losses ng halos 32,000 metrikong tonelada kada taon. Katumbas ito na mahigit 541 million pesos na kita para sa mga magsasaka. Anya, ang nasabing proyekto ay bahagi na mas malawak na layunin ng pamahalaan para makamit ang food security sa Pilipinas. Mga minamahal namin magsasaka, kayo po ang dahilan kung bakit may pagkain sa ating mga hapag. Kayo ang patunay na sa pagsisikap, sakripisyo at pagkakaisa, sama-sama tayong aasenso at uunlad. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pamahalaan magbebenta na ng 20 pesos kada kilong bigas. Balikan natin si Raquel Bayan para sa balita.
Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na sisimulan na ng gobyerno ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon sa kalihim, gagawin ang pilot testing ng bentahan ng mura bigas sa Visayas Region. Kung matatandaan ng kalihim, kasamang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu City kung saan dumalo ang Pangulo sa isang closed-door meeting kasamang 12 Visayas governors sa Cebu Provincial Capital. Pinag-usapan sa pulong ang inisyal na implementasyon ng kanyang pangako noong 2022 elections na maibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Iisip dalawang template, isang 5 kilos per week per family and another one will be 10 kilos per week. So kanina sa ngayon na parang napagkasunduan in essence is 10 kilos per week. So 40 kilos per month. This program, the President has actually given the directive. No? Initially, itong program ng DA was supposed to last for until December. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas, suportado ng Murang Pagkain Super Committee Chair. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Suportado ni Murang Pagkain Super Committee Overall Chair Joey Salceda ang hakbang ng pamahalaan na magbenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas. Ayon kay Salceda, ang hakbang na ito ay may estratehikong halaga lalo na sa isang rehiyon na may hamon sa logistics. Sinabi ni Salceda na nananatili ang paninindigan ng kanilang komite na ang ganitong uri ng programa ay dapat ipatupad sa mga lugar na lantad sa price manipulation. Dahil ang Visayas ay isa sa mga lugar na logistically isolated, itinuturing niyang makatwira ng pagpapatupad nito sa rehiyon. Gayunpaman, binigyan diin niya na mas mainam itong gawin kapag hindi panahon ng anihan upang maiwasan ang negatibong epekto sa farm gate price. Ayon sa DA, ang programang ito ay bahagi ng pangako ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot kaya ang presyo ng bigas para sa mamamayan. Ang pilot implementation sa Visayas ay inaasahang magsisimula sa huling linggo ng Abril na may limitasyon na 10 kilos kada linggo para sa bawat mamimili. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, kauna-unahang AI-ready data center sa Pilipinas sumasalamin sa pagiging future-ready at sa kahandaan ng bansa na makipagsabayan sa global digital realm. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Panibagong achievement para sa Pilipinas ang pinasinayaang AI-ready data center sa Laguna. Ito ang kauna-unahan at hyperscale facility ng Pilipinas na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sumasalamin sa pagiging AI-ready ng bansa. Ang pasilidad na ito ay mayroong kapasidad na 50 megawatts na magsisilbing warehouse o malaking storage para sa data at information. Ayon sa Pangulo, ang pasilidad na ito ay patunay na handa na rin ng Pilipinas na makipagsabayan sa ibang mga bansa sa usapin ng digital realm. Ayon sa Pangulo, marami pa ang dapat gawin para sa linyang ito. Ngunit handa rin ng gobyerno na tutukan ang mga trabahong kailangan pa upang maging ka-level ng ibang bansa ang Pilipinas sa linya ng data at data processing. Habang ang hakbang na ito ng pamahalaan anya, alinsunod rin sa commitment ng Marcos administration sa pagdadala ng digital progress sa labas ng Metro Manila. And congratulate the Philippines because we now have this incredible facility which makes us AI ready and definitely in the running to compete with our neighbors and our partners all around the world. And that is a very important achievement. That important milestone is what we mark here today in Santa Rosa. This launch of the Vitro Santa Rosa or VSR Data Center. It stands as proof that the Philippines is future ready for the digital realm. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo, Pilipinas Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Seal of Good Local Governance isa sa ilalim sa recalibration ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Inanunsyo ng Department of Interior and Local Government o DILG na ipagpapaliban muna ngayong taon ang Seal of Good Local Governance Assessment para sa LGUs. Ito'y habang isinasa ilalim sa recalibration ng naturang programa. Ang SGLG ay isang institutionalized incentive-based program ng DILG na nagbibigay pagkilala sa mga LGU na nagpapakita ng mahusay na pamamahala, transparency at epektibong serbisyo publiko. Ayon sa DILG, kailangan ng recalibration ng hindi lang ito nakatuon sa annual compliance kundi sa long-term solutions. Plano ring streamline ang indicator sa SGLG at isaayos ang funding mechanism. Mula rin sa taunang assessment, lilipat ang programa sa isang term-based assessment structure na naayon sa 3-year term ng mga local chief executives. Dagdag pa rito, ang SGLG Incentive Fund ay re-revisahin din para masiguro ang pangmatagalang impact nito. Noong nakaraang taon, nasa higit 700 LGUs ang ginawaran ng Seal of Good Local Governance. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Environment and Natural Resources o DENR, agresibong isinasagawa ang clean-up drive sa mga ilog at estero sa National Capital Region o NCR. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ray Ferrer. Puspusan na sa paglilinis ang Department of Environment and Natural Resources National Capital Region sa mga ilog, estero at iba pang daluyan na tubig ngayong panahon ng tag-init. Ang inisyatibang ito ng DNR-NCR ay para palakasin ang partisipasyon ng komunidad para malutas ang problema sa basura at polusyon sa paligid. Sa ginawang paglilinis sa kahabaan ng hangganan ng Barangay Ibaba at Barangay Concepcion sa Malabon, tinatayang 300 sako ng iba't ibang basura ang nakulikta. Ang clean-up activity ay pinangunahan ng DNR Metropolitan Environmental Office North. Kaagapay ng ahensya sa paglilinis ang Estero Rangers ng Malabon River Cluster. Ang aktibidad ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng MEO North para sa rehabilitasyon ng mga estero at ilog sa buong Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Kolektado rin ito sa Manila Bay Rehabilitation Program dahil ang mga ilog at estero sa Malabon ay tumutuloy sa Manila Bay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, issue ng pang-espiya umano ng 3 Pilipino sa China, sinopla ng Department of National Defense o DND. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Duda si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa aligasyon ng China hinggil sa pang-espiya umano ng 3 Pilipino sa kanilang bansa. Ayon kay Teodoro, bukod sa walang kakayahan ay wala namang mapapala ang Pilipinas sa paniniktik sa China, lalo't ang interes ng mga Pilipino ay ang ginagawa ng mga Chino sa West Philippine Sea. Ano ba kapabilidad ng Pilipino mga espiya doon? Anong capability natin at anong interest natin malaman kung ano nangyayari doon sa loob ng bansa nila? Ang interest natin, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. At saka, sa katunayan, sa closed society, na police state, pwede ba mag-espiya isang tao? Paggising mo pa lang, alam na nila yung ginagawa mo. Sinong nasa may sentido komon nagagawa niyan? Wala. Magugunit ang kamakailan lang, ipinagmalaki ng China na nalansag nito ang panitiktik umano ng Pilipinas nang maaresto nila ang 3 Pilipino na nagpakilala raw na miyembro ng Philippine Intelligence Agency, isang ahensya na wala sa bansa. Una nang ikinabahala ng National Security Council ang aligasyon ng China na paniniktik ng Pilipinas sa kanilang bansa, lalo't lumalabas na ang 3 na arestong Pinoy ay pawang recipients ng scholarship program ng Hainan government.
Mula nitong Enero, aabot na sa 10 Chinese nationals ang naaresto rito sa Pilipinas dahil sa paniniktik, kung saan patunay dito ang mga kagamitang nakumpiska sa kanila. Mula sa Campo Aguinaldo, para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mga tropang Pilipino at Amerikano nagsagawa ng joint formation at subject matter expert exchange sa Balikatan 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Nagpakitang gilas ang mga tropang Pilipino at Amerikano sa ilalim ng Exercise Balikatan 2025 sa pamamagitan ng isang Joint Formation at Subject Matter Expert Exchange o SMEE na isinagawa sa Naval Education, Training and Doctrine Command sa Zambales. Sa aktibidad na ito, tinutukan ng dalawang panig ang Avenger Air Defense System, isang makabagong mobile air defense platform na may kakayahang umatake habang kumikilos. Ang Avenger ay armado ng 8 FIM-92 Stinger missiles na infrared guided at may fire and forget capability. Nakakabit ito sa isang Humvee at may kakayahang agad na malak at pabagsakin ang mga low-flying aircraft, helicopter at drone. Layo ng SMEE na higit pang pagdilangin ng tactical na koordinasyon at pagpapalakas na kakayahan ng dalawang hukbo sa magkasanib na operasyon. Ipinakita rin ng pagsasanay ang matatag at patuloy na pakikipag-alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Air Force kinilala ang kabayanihan ng kanilang mga tauhan na naging bahagi ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent sa Myanmar. Balikan natin si Dayan Lear para sa balita. Binigyang parangal ng Philippine Air Force o PAF ang kabayanihan ng kanilang mga tauhan na naging bahagi ng search and rescue mission sa Myanmar matapos ang malakas na lindol doon. Ginanap ang seremonya sa Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City sa pangunguna ni Lieutenant General Arthur M. Cordura, ang Commanding General ng PAF. Binigyan ng Bronze Cross Medal ang mga kasapi ng Urban Search and Rescue Team mula sa 505th Search and Rescue Group dahil sa kanilang hindi matatawarang misyon at pagtulong sa mga biktima ng lindol. Iginawad naman ang Silver Wing Medal sa mga miyembro ng 220th Airlift Wing, Aeromedical Team ng Air Force General Hospital at 720th Special Operations Group dahil sa paghahatid ng medikal na tulong, kagamitan at seguridad sa mga apektado. Ayon kay Lieutenant General Cordura, ang ipinamalas ng PAF contingent ay sumasalamin sa kahandaan ng Pilipinas na tumulong sa mga karating na bansa sa panahon ng kalamidad. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pagkakaso sa mga vlogger na nagbabago o namemeke ng video interviews ng mga opisyal ng gobyerno, welcome kay Senador Sherwin Gatchalian. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. May tuturing na hakbang tungo sa tamang direksyon ang ginawang pagkakaso ng National Bureau of Investigation o NBI laban sa 4 na vlogger na nagbabago ng mga video interviews sa mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Gatchalian, welcome ang hakbang na ito sa laban ng bansa kontra disinformation. Muling giniit ng senador na ang fake news ay divisive at nakakasira sa mga institusyon ng ating bansa. Hindi anya dapat hayaang ma-hijack ang ating digital spaces sa mga individual na nananamantala sa freedom of expression para manloko at mag-destabilize. Pinahayag ni Gatchalian na walang sino man kahit pa sa nasa abroad o Pilipinas ang dapat na makaligtas sa pananagutan. Kailangan anyang maparusahan kaagad ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon at sumisira sa integridad ng pamahalaan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, troll farms na nagpapakalat ng fake news, dapat na ring suyurin ng mga otoridad. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Nanawagan si Kabataan Party List Representative Raul Mandel sa COMELEC na paigtingin na pagkikipag-ugnayan sa mga alagad ng batas para tugisin at masampulan yung mga nasa likod ng troll farms at pagpapakalat ng fake news at disinformation. Bunsod dito na ulat ng Reuters na halos 1/3 ng mga social media account na nagpo-post tungkol sa kaso ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ay peke. Sabi pa ni Manuel, dahil sa paglaganap ng troll farms at mga fake news ay nadidistort o nababaluktot nito ang ating demokrasya. Payo naman ni Manuel sa publiko na suriin mabuti ang mga politiko at mga public officials at huwag silang ituring na para mga Diyos. Kaya salot, no? Lason sa demokrasya ang mga troll farms na yan, nagpapakalat ng disinformation. Kaya dapat lang talaga ay masugpo yan kasi kuyaan lang natin magiging prone lalo sa ganong toxic na mga narratives and mga gawa-gawang mga sabi-sabi yung ating mga kababayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Alyansa Campaign Manager nagpasalamat sa Lakas CMD sa buong puwersang pagsuporta sa Alyansa Slate. Balikan natin si Kathleen Forbes para sa balita. Nagpasalamat si Alyansa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager at ang Bota City Representative Toby Tiangco sa Lakas CMD at Pangulo ng partido na si Speaker Martin Romualdez sa buong puwersang pagsuporta para sa Senate slate ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aya matibay na suporta mula sa Lakas CMD kabilang mga gobernador, mababatas at mga lokal na lider ay nagbigay ng malaking lakas sa kampanya ng labing-isang pambato ng Alyansa para makamit ang tagumpay sa nalalapit na midterm election sa May 2025. Sa isang pagtitipon nito Martes, sinikayat ni Romualdez sa mga biyero ng Lakas CMD na iboto ng buo ang kandidato ng Alyansa na kanya tinawag na mapagkakatiwalaan, subok at pinili mismo ng Pangulo. Sinabi rin ni Tiangco na ang Alyansa Slate ay nagkakaisa sa layuning itaguyod ang reforma ng Pangulo. Kaya naman sa tulungan niya na Lakas CMD, tiwala sila na taong bayan ay pipili ng mga lider na makikipagtulungan sa administrasyon para maihatid ang tunay na pag-unlad. Ito si Kathleen Forbes mula Pampanga para sa Hatol ng Bayan 2025. Hatol ng Bayan 2025. Sa iba pang mga balita, Commission on Elections o COMELEC, titiyaking maihahatid na hanggang Mayo 1 ang mga automated counting machine o ACMs sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni DK Zarate. Sisikapin ng Commission on Election na maihatid ang lahat ng automated counting machine hanggang sa May 1 sa lahat ng paaralan na magsisilbing voting precinct. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalaga na makaabot sila sa nasabing schedule para maisagawa ng mga guro na magsisilbing electoral board ang final testing and sealing mula sa May 2 hanggang May 8. Dito malalaman kung may problema sa pagtanggap at pagbasa ng mga balota. Matapos nito, itatago na ang mga makina sa mga paaralan na mahigpit na babantayan ng pulisya at ng mga sundalo. Ito si DK Zarate mula sa COMELEC para sa Hatol ng Bayan 2025. Hatol ng Bayan 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Samantala, Labor Group inalala ang homily ni Pope Francis tungkol sa dignidad ng pagtatrabaho. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Nagpaabot ng pakikidalamhati ang Trabaho Party List sa lahat ng mga Katoliko kasunod ng pagpanaw ni Santo Papa Francisco o Lolo Kiko para sa mga Pinoy. Ayon sa FB post ng grupo sa kanilang 106 Trabaho Party List group, nagdadalamhati sila sa pagpanaw ni Pope Francis. Kalakip ng nasabing mensahe ay ang larawan ng Santo Papa at mga kataga nito mula sa kanyang homily patungkol sa kabanalan ng trabaho bilang pinakaunang bukasyon ng tao. Sa mga salita ni Pope Francis, ito ang pinakaunang bukasyon ng tao, magtrabaho, at ito rin ang nagbibigay ng dignidad sa tao, siyang dignidad na
naghahalin tulad sa kanya sa Panginoon. Ang dignidad ay pagkatrabaho ay kabanalan. Ayon sa grupo, ang mga turo ng Santo Papa patungkol sa dignidad ng trabaho at importansya ng katarungang panlipunan ay ang magsisilbing kanilang mga gabay. Sa kasunod na mensahit ng tagapagsalita ng grupo na si Attorney Mitchell David L. Espiritu, umano man si Pope Francis ay nanatiling buhay ang kanyang mga nagawang trabaho na inilaan niya para sa mahihirap, marginalized at mga manggagawa. Naibahagi rin ni Espiritu ang mga pinahahalagahan ng Santo Papa ay nakahanay sa mga advokasya ng kanilang grupo, partikular ang trabahong inklusibo at may dignidad, social protection para sa lahat at pagkakapantay-pantay. Habang inaalala naman ng mundo ang isang Santo Papa na inilapit ang simbahan sa puso ng mga mamamayan, nakikisa ang trabaho party list sa mga Katoliko pati na rin sa lahat ng mga sumusuporta sa mga pinaglaban at tinuro ni Lolo Kiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Huy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumak muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Public Works and Highways o DPWH Ilocos Norte 2nd District umaasang magkakaroon ng Child Development Center Project sa nasabing lugar. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Manglamnamat ti Department of Public Works and Highways nga adamatla ang ti maipaay a Child Development Center dito Ilocos Norte. Letikat kalpasan a pinirmaan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ti pondo ngagdagop ti 1 billion pesos tapno maipatakder dagiti pasilidad kada iti 5th class municipality dito Pagilian. No pe awan pay tinaawat da a pondo malayag ti datoy. Kinuna ni Ilocos Norte 2nd District Engineer James Ferreira nga maadaan dan tukuma ti kastoy a proyekto gapo takalikagon da
nga makatulong tapno mapapintas ti edukasyon salon at kan panagbali na komportable dagiti ubing kang runaanan dagiti dumaldalan iti Childhood Development Program. Gagam tinaso nga proyekto mapapintas ti panagdevelop dagiti ubing. Babaan iti panangipaay ti umno nga nutrisyon ken adal dagiti ubing ket tinaso nga CDC ket agbalin avenue wenno lugar pangyuswatan karagitoy programa. Manipod iti syudad Tilawag Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. 49 na couple sa La Union ikinasal sa civil mass wedding sa Rosario, La Union. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Nagkalaysa ti 40 ka couples kabayatan ti mass wedding ceremony anaanga ijay Rosario, La Union itay kanikadwa. Pasat daytoy ti panakarambak ti Lunubian Festival ti munisipyo. Inorganisar ti lokal gobyerno ti aktibidad baban iti local civil registry office ken ti municipal social welfare and development office. Nagserbikas officiating officer iti seremonya ni Mayor Bellarmino Flores II. Ti mabunumat iti aktibidad ni Dr. Danny Itinido, Chief Statistical Specialist the Philippine Statistics Authority La Union, ken nang ipay itinapnuan inspirasyon a mensahe kadagiti nagkasara. Makita iti nga dagiti nagkalaysa, ti kinaragsak daga puta nagbalinan aligal ti panagtipunda. Manamnama amang isayang katmat iti mas wedding, ti dumapay nga ili ditoy La Union, kadagiti masungad nga aldaw. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak, parita Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Mga lokal na agri-products, native delicacies, bida sa kadiwa ng Department of Agriculture o DA Eastern Visayas sa selebrasyon ng Filipino Food Month. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Maabutin 20 nga parag-uma ngan gudti nga manegosyante ang aktibo na partisipar hagin abrihan nga kadiwa ng Pangulo kakulop nga adlaw han Department of Agriculture Eastern Visayas nga gindudumara ha DA RFO 8 grounds Canuraw Hills, syudad han Tacloban. Ining kumuka party han selebrasyon han Filipino Food Month. Lakip haton mga mapapalit amin presko nga mga produkto uma ngan mga local delicacy han rehiyon. Sugadan binagol moron ngan suman, maya diliwat mga locally processed nga tabliya, organic vinegar ngan homemade nga peanut butter. Sumalapakan Dr. Jenny Lynn Almeria, OIC Regional Technical Director for Research and Regulations, tinatagan hinduon ng selebrasyon ang mga pagkaon nga Pinoy. Darahini kinahanglan nga pakisgan ang produksyon na kauman, ti pakadton ginhihingita nga seguridad ha pagkaon. Tika nga Borongan City, ini Daisy Lalosa Bilizar para Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. Ilang returning overseas Filipino workers o OFW sa Southern Leyte nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Aljon Malot. Dugang nga mga kanhi overseas Filipino workers kun OFWs sa Hinundayan, Southern Leyte ang nakadawat og tabang pinansala gikan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA. Nasayran sa Public Employment Service Office kun Peso Hinundayan nga unom ka OFWs ang nakadawat og tag 20,000 pesos ilawom sa programa nga Balik Pinas, Balik Hanap Buhay kun BPBH. Lakip sa nakadawat sila Rona Tolibas, Rosalie Rotakyo, Andesa Tombok, Abigail Suase, Helen Quatson ug Mary Jane Losaran. Nasayran nga ang BPBH usa ka flagship program sa OWA
nga ginisenyo sa pagsuporta sa mga repatriated o returning OFWs nga nakasinati og kalisdanan sa abroad. Naghatag kini og usa ka comprehensive package agig tabang sa mga distressed nga mga OFW nga mapalambo ang ilang kinabuhi sa nasod sa Pilipinas. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Cagayan de Oro City nagkamit ng award bilang Most Innovative Highly Urbanized City sa Northern Mindanao. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Ang taas nga rating sa Cagayan de Oro sa August 2024 Cities and Municipalities Index sa DTI nakaangkon sa syudad sa dungog isip Most Innovative Highly Urbanized City sa Northern Mindanao. Ang pasinungog nga gihatag sa Regional Development Council Region 10 gidawat ni Oro Trade Investments Promotion Center Chief John Asuncion atol sa usa ka espesyal nga seremonyas nga gipahigayon sa Iligan City. Gitumbok sa RDC 10 ang talagsaong socio-economic performance sa Cagayan de Oro City sa 5 ka haligi sa CMCI nga economic, dynamism, government efficiency, infrastructure, resiliency ug innovation. Ang maong pasidungog kabahin sa amin ang Mindanao Breakthrough Innovations and Technologies Awards nga nagpasiugda sa epekto sa mga paningkamot sa kabag-uhan nga nagduso sa regional development. Ang Cagayan de Oro naghimo og mga strategies padulong sa malongtarong kalambuan ug pagpalambo sa serbisyo publiko alang sa mga konstituente niini. Kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Mga benepisyaryo ng Special Area for Agricultural Development Program Phase 2 isinailalim ng Department of Agriculture o DA Region 9 sa Food Production Livelihood Training. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipailawom sa Department of Agriculture Regional Office 9 o D9 sa duhakadlang Food Production Livelihood Training o FPL Training ang mga benepisyaryo sa Special Area for Agricultural Development o SAD Program Phase 2 sa Zamboanga Peninsula. Ang mga kahugpungan sa mga maguma nga nahatagan sa FPL training gilangkuban ning mosunod ang Poblasyon Rural Improvement Club o RIC sa lungsod sa likod sa Zamboanga del Sur ang gihatagan sa corn production training. Samtang ang Sapang Pinoles Farmers Association nga nagyapon sa lungsod sa likod gipilawom kini sa corn and banana production training. Ang Nilo Farmers Association sa lungsod sa Tigbao sa Zamboanga del Sur gihatagan sa banana and vegetable production training. Samtang ang New Carcar Farmers Association sa lungsod sa La Libertad sa Zamboanga del Norte ang gibansay sa cattle production training ug ang 7M La Victoria Farmers Association sa mga gyapon nga lungsod ang gihatagan sa layer chicken egg production training. Tumong sa maong pagbansay nga mahatagan sa piho og hustong kahibalo ang mga benepisyaryong maguma aron mapaligo no mapalambo ang mga proyekto o panginabuyan nga gitugyan kanila sa gobyerno. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo ngayon sa Butuan. 1.4 na milyong pisong automated greenhouse facility ipinagkaloob ng Department of Agriculture o DA Caraga sa Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Ilawom sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program sa Administrasyong Marcos,
Formal nang gitugyan sa Department of Agriculture ang automated greenhouse project sa Agusan del Sur State College of Agriculture and Technology kon ASCAT dito sa Barangay San Teodoro, Bunawan, Agusan del Sur. Ang proyekto kabahin sa mga paningkamot sa gobyerno para mapaabante ang modernong pang-agrikultura, masiguro ang supply sa pagkaon ug ma-promote ang sustainability niini. Mubalor ang proyekto sa sobra 1.4 million pesos. Apil niini ang hydroponic ug drip irrigation systems nga tuyong gidisenyo para sa epesyente ug malahutayong produksyon sa mga lagutmon. Ang automated greenhouse dunay kapas mo patubo all year round, samtang menos ang konsumo sa tubig gumikan kay gatuyok ang paggamit niini. Pinaagi sa modernong sistema, maminusan usab ang paggamit sa kemikal. Isip official beneficiary, i-utilize sa ASCAT ang nabato ng automated greenhouse sa instruction, research, extension services ug production. Magsilbi usab kining training ground sa mga lokal nga mga mag-uuma sa probinsya kinsa duna karoy kahigayunan makatuon sa modern horticultural practices. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga kapatid na Muslim sa Iligan City naghayag ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglagda nito sa Philippine Islamic Burial Act. Ang kabuang ulat ihatid naman sa atin ni Sheriff Timhar Habib Majid. Pipila ka mga kaigsunang Muslim sa Iligan City ang mipadayag og ilahang pasalamat ngadto kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. tungod kay dako kaayo og tabang alang kanila ang pagpirma sa Presidente sa Republic Act No. 12160 o ang Philippine Islamic Burial Act ning bag-ulang. Usan ini ang usa ka Muslim leader nga si Sultan Salahuddin Samporna din iyang gipahayag nga ang maong balaod usa ka pruweba sa pag-ilas sa gobyerno sa patas nga katungod sa matag Pilipino bisan unsa pang relihiyon. Dugang pa niya, dili lang kini practice kon dili usa ka hugot nga tradisyon sa Islam ang pagdali sa paglubong sa namatay nga Muslim sulod sa 24 oras. Nagpasalamat usab si Mona Lisa sa magina sa presidente tungod kay dako og tabang ang maong balaod alang sa ilang tradisyon. Samtang base sa balaod, gikinahanglan sa mga ospital ug morgue nga buhi-an ang lawas sa usa ka Muslim nga namatay sulod sa 24 oras alang sa dali nga paglubong bisan pa og walay death certificate. Kinsa man na magdumili sa pagpagawas sa usa ka patay nga lawas nga walay angay nga rason, pahamtangan sa usa hangtod 6 ka bulan nga pagkabilanggo ug multa nga 50,000 to 100,000 pesos. Sa pagpirma sa maong balaod, gipakita sa gobyerno sa bagong Pilipinas nga kini nag-ila og nagpasidungog sa mga pagtuo sa matag Pilipino bisan unsa pang relihiyon nga ilang gisaligan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating mga segmento sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon. Mapapakinggan na natin ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman makalipas ang ilang paalala. Stop and Spot. Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media? Spot the source. Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito. Spot the purpose. Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito. Spot the ownership. Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro. Spot the time. Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita. Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation. Maging mapanuri sa lahat ng oras.
A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto Radyo Pilipinas, at ingatan ang World sarili Service mula sa Online, panganib na hatid reaching ng you VOG. Presidential Radyo Broadcast Pilipinas, Service World at Service Radyo Pilipinas. Online. Reaching Pansamantala muna natin puputulin ang ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon upang bigyan daan ang presidential coverage. Pangungunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ceremonial presentation ng Signed Memorandum of Agreement on the Philippine Civil Service Digital Leadership Program. Narito po ang Pangulo. Professor Tang Eng Chi, our friends and partners from the private sector, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to Malacanang. It was in June 2023 when the Private Sector Advisory Council Digital Infrastructure Sector proposed the Philippine Civil Service Digital Leadership Program. On February 14th of this year, they revealed the collaboration of various parties to come up with this Memorandum of Agreement. Now, the early results of this initiative have come to fruition. This month, an initial group of dedicated individuals, including 30 from the Civil Service Commission or CSC, completed their pilot training in Singapore. They immersed themselves and brought back knowledge in understanding digital leadership, leveraging citizen-centric design, and making better decisions with data. Between now and 2027, the phase 2 of the program will train at least 10,000 of our civil servants. Equipped with the necessary skills and a renewed vision for public service, these civil servants will then be catalysts in leading the digital transformation of our bureaucracy from within. Thank you to our hardworking partners from the CSC, the National University of Singapore's Institute of System Science, and the Private Sector Advisory Council through the Private Sector Jobs and Skills Corporation for working on this extremely important initiative. We are also grateful for the efforts of our visionary supporters, the Temasek Foundation, and the SM and the Ayala Group. This collaboration brings us closer to realizing our shared aspiration of building a modernized public sector workforce. It's an opportunity now for us to rethink, to innovate, and serve our people better through technology, very important aspects in this digital age. With this, we see a renewed success in all that we do in government and in our service to the public. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President... Inyo po napakinggan ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ceremonial presentation ng nilagdaang Memorandum of Agreement on the Philippine Civil Service Digital Leadership Program sa Palasyo ng Malacanang. Magkakaroon muna po tayo ng paalala, magbabalik po ang palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang ating balitang business. Kinilala ng Global Wind Energy Council o GWEC ang Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing merkado na mayroong lumalagong wind energy. Sa 2025 Global Wind Report, sinabi ng GWEC na nagpapakita ang Asia Pacific o APAC, partikular ang Pilipinas, Japan, South Korea at Australia ng pag-unlad sa mga polisiyang sumusuporta sa pagsusulong ng sektor ng wind energy. Ngunit ipinunto rin sa ulat na marami ring hamon ng Pilipinas na nakakapagpabagal ng paglago sa wind energy sector nito. Ayon sa GWEC, nakararanas kasi ang developers na mabagal na pagproseso ng permit, limitadong local manufacturing para sa materyales at teknolohiya ng renewable energy o RE, mga puwang sa infrastruktura, limitadong puwersa ng paggawa, isyu sa pondo at nakakabagal na mga regulasyon. Sinabi pa ng GWEC na nangangailangan ng mga offshore wind projects ng upfront capital na nasa average na $3 million hanggang $4 million o katumbas ng 170 million pesos hanggang 227 million pesos. Karaniwang tinutugunan ang halagang ito sa Pilipinas sa pamamagitan ng concessional loans, green bonds at iba pang risk mitigation instruments. Hindi naman makahahadlang ang mga hamong ito sa pagpasok ng mga mamumuhunan dahil na rin sa mga inisyatibo ng pamahalaan. Binigyan diin ni Ann Francisco, GWEC Country Manager for the Philippines, ang ilang aksyon ng gobyerno tulad ng nakatakdang ganapin na 5th Green Energy Auction o GEA5 na inaasahang makakapaghikayat ng mas maraming pamumuhunan sa wind developments. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lumagda ng kasunduan ng South Korea National Railway Operator Korea Railroad Corporation o KORAIL sa San Miguel Corporation, SMC, MRT7 Corporation upang magbigay ng technical support para sa operasyon at pagmamantine ng Metro Rail Transit Line 7, MRT7. Target pa simula ng operasyon nito sa taong 2026. Pahayag ni SMC Chairman at Chief Executive Officer o CEO Ramon Ang, isa itong mahalagang hakbang sa mas pinabilis na pagbigay ng serbisyo ng MRT7 sa publiko. Magsisilbi ang KORAIL bilang advisor o gagabay sa pag-setup ng pangunahing operational system ng rail line, pati na rin ang operational systems, safety protocols at maintenance programs. Magsisimula ang ugnayan sa South Korean firm sa buwan ng Hulyo at tututukan sa unang 6 hanggang 12 buwan ang pagkumpleto ng pre-operational requirements at pagtatatag ng key systems. Sa pangmatagalan, magbibigay ito ng technical support upang tiyakin ang tuloy-tuloy na operasyon, knowledge transfer at paggamit ng global best practices. Inilarawan ni KORAIL President at CEO Han Moon-hee ang ugnayan nito sa SMC bilang landmark of cooperation at mutual prosperity. Nagpasalamat si Ang sa Department of Transportation o DOTR sa pagtutulak nito ng Public-Private Partnerships o PPPs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hinihikayat ng Management Association of the Philippines o MAP ang Administrasyong Marcos na pabilisin ang pagkumpleto ng pangunahing proyekto na kumukonekta sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway o NLEX-SLEX Connector Road at Metro Manila Skyway Stage 3.
Sinabi ng MAP na sa pamamagitan ng mga infrastrukturang ito, magpapaganda ang transportasyon at mapapaikli ang travel time sa pagitan ng Northern at Southern Luzon. Dagdag ng grupo, mas magiging madali na rin ang pagpunta sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at Clark International Airport maging sa daungan ng Bataan, Manila at Batangas. Mapapaunlad dito ang operasyon sa iba't ibang negosyo at mapapasigla ang potensyal sa turismo ng bansa na magdudulot ng paglago ng ekonomiya. Nakikita ang logistics sector bilang pangunahing benepisyaryo dahil magkakaroon na ang mga cargo truck ng 24/7 access sa kalsada ng walang truck ban. Makatutulong naman ang Skyway Link projects sa pagluluwag ng trapiko sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila, kabilang na ang Espanya Boulevard, Quezon Avenue, Lacson Avenue, Magsaysay Boulevard at Quirino Avenue. Batay sa ulat, mabagal lamang ang usad ng pagkumpleto sa proyekto dahil sa issue ng right-of-way o ROW. Noong nakaraang Nobyembre, pinangunahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang girder launching ng proyekto. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan. Iniulat ng International Monetary Fund o IMF na mas mababa kumpara sa inaasahan ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon dahil sa banta ng umiigting na global trade war. Sa April 2025, World Economic Outlook o WEO report, itinakda sa 5.5% mula sa 6.1% ang pagtataya para sa 2025 Real Gross Domestic Product o GDP growth ng Pilipinas. Kung sakaling magkatotoo ang IMF updated projection, maituturing na pinakamabagal ang GDP growth ngayong taon sa loob ng 5 taon simula nang magkaroon ng post-war recession noong 2020 kasabay ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bagamat tinatayan ng IMF ang GDP ng Pilipinas sa 5.8% sa susunod na taon, mas mababa pa rin ito kumpara sa growth target ng pamahalaan na nasa 6 hanggang 8%. Dating nilagay ng IMF ang pagtataya nito sa ekonomiya ng Pilipinas na lalago sa 6.3% para sa taong 2026. Paliwanag ni IMF Press Officer for the Philippines, Pavish Devahasadin, binago ng IMF ang growth forecast ng Pilipinas sa 2025 dahil sa mas mababa sa inaasahang growth turnout sa fourth quarter ng 2024. Kahit nabababa lamang ang economic growth forecast ng IMF sa Pilipinas, nakikita pa rin ang bansa na mayroong isa sa fastest growing economies sa Asia Pacific sa susunod na 2 taon, sunod sa India na mayroong tinatayang paglawig ng ekonomiya sa 6.2% ngayong taon at 6.3% sa susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ang ating balitang pampalakasan hatid ni Leo Magpayo makalipas ang ilang paalala. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Anridao, seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima
man ito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon, narentangay na ngayon. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Malamang kanselado na din ang All-Star Weekend ng Season 49 ng PBA. Ito ay ayon kay Commissioner Willie Marcial. Una nang inanunsyo ng PBA ang pagkansela sa All-Star event sa Davao del Norte dahil sa pag-alala sa seguridad at sinabing posibleng ilipat ang venue ng event. Subalit sinabi ni Marcial na ang dapat na ipapalit na lugar ay hindi din available sa mga gustong petsa ng liga. Plano ng liga na ilipat ang petsa ng All-Star event sa Mayo 16 hanggang 17 mula sa unang schedule na Mayo 2 hanggang 4. Dagdag ni Marcial na kapag sa Hulyo ay malabo ng idaos ang All-Star dahil finals na ng PBA yon. Sa kabila nito, sinabi ni Marcial na magbibigay ang liga ng pondo sa Players Trust Fund na ang benepisyaryo ng All-Star Game. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasabog ng 30 puntos si Japeth Aguilar kung saan dinomina ng Barangay Ginebra ang Terra Firma 101-80 sa pagbubukas ng kanilang kampanya sa PBA Philippine Cup nitong Miyerkules na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Naging mainit si Aguilar sa field kung saan naipasok niya ang 12 sa 15 niyang pagtatangka at naipasok ang lahat ng 6 niyang pagtatangka sa free throw para dalhin ang Barangay Ginebra sa kanilang unang panalo sa All-Filipino Conference. Nakakuha naman ng tulong si Aguilar mula kay RJ Abarientos na nakapagtala ng 15 puntos habang nakagawa ng double-double si Scotty Thompson na may 11 puntos at 13 rebounds kasama pa ang 7 assists at 1 steal. Nagtapos naman si CJ Katapusan ng may 14 na puntos habang sina Mark Nonoy, Louis Sangalang at Aldrich Ramos ay nagdagdag ng 13, 12 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod kung saan bumagsak sa 1-3 ang record ng G. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, usapang PBA pa rin, magkakaroon ng reunion si James Quecoteye sa kanyang dating teammate sa kolehiyo na si Evan Neal pagkaraan nagkaroon ng kasunduan ang Blackwater at Northport para sa one-on-one trade nitong Miyerkules.
Pinadala ng bossing si Kwekuteye sa Batang Pier kapalit ni Abu Trotter, kung saan ang dalawang koponan ay patuloy na naghahanap ng mga natatamang player para sa kanilang kampanya sa PBA Season 49 Philippine Cup. Ang kasunduan ay makikita na si Kwekuteye ay makakasama muli sa court sa kaparehong koponan si Nel pagkalipas ng 6 na taon noong naglalaro pa sila para sa San Beda University sa NCAA. Sina Kwekuteye at Nel ay kabilang sa Red Lions squad na namuno sa NCAA Season 94 noong 2018 at makakasama ang iba pang future o PBA stars katulad nina Robert Bullock, JV Mocon at Calvin Oftana. Bumalik sila sa finals sa susunod na taon, subalit natalo sa Colegio de San Juan de Letran sa Season 95 Finals at kalaunan ay nagdesisyon si Nel na lumipat sa De La Salle University sa UAAP habang nanatili si Kwekuteye sa Menjola. Nakakuha muli ng kampyonato si Nel kung saan tinulungan niya ang Green Archers para makuha ang corona sa UAAP Season 86 habang ni-obra ni Kwekuteye ang Red Lions sa dalawa pang Final Four appearances sa Season 97 at 98. Layunin ng Northport na tumbasan o lagpasan ang kanilang semifinals appearance nitong nakalipas na komperensya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatalsik ng University of Santo Tomas ang University of the Philippines sa pagkakataong makapasok sa Final Four ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament pagkatapos ang 25-20, 25-21 at 25-18 panalo ng UST sa Fighting Maroons nitong Miyerkules na ginanap sa Mall of Asia Arena. Pinangunahan ni Angge Poyos ang opensa para sa Golden Tigresses sa nalikom nitong 19 na puntos habang sina Reg Jurado at M. Banagua ay nagambag ng 13 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod para mapaganda na koponan mula sa Espanya ang kanilang record sa 9-4. Sa kabilang panig, si Nina Itang lamang ang nakapagrehistro ng double digit sa nagawa nitong 16 na puntos kung saan nawala na sa kontensyon ang UP para makapasok sa Final Four dahil lumagapak ang kanilang record sa 6-7. Dahil sa panalo, sigurado nang may pwesto ang UST sa Final Four kasama ang De La Salle University at Far Eastern University. Samantala, nakompleto ng Lasal ang come from behind win 25-19, 21-25, 22-25, 25-18 at 15-4 kontra Adamson University. Nanguna sina Angel Canino at Shivana Lapot para sa Lady Spikers kung saan nakagawa sila ng 22 puntos at 21 puntos ayon sa pagkakasunod at napaganda din ang kanilang record sa 9-4 katabla ng UST. Nasayang naman ang 35 puntos ni Shaina Nitura ng Lady Falcons na bumagsak sa 5-7 kartada. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Siniguro ng University of Perpetual Help System Delta na hindi ito bibigay kung saan pinataod nila ang Lyceum of the Philippines University sa loob ng 3 sets, 25-17, 25-22 at 25-22 sa NCAA Season 100 Men's Volleyball Tournament nitong Miyerkules. Pagkaraan na manaig sa isang 5-set thriller noong una nilang pagtatagpo sa first round, ang 4-time defending champions ay mas naging matalim patungo sa impresibong panalo. Dahil sa panalo, napaganda ng Altas ang kanilang record sa 6-4 para magkaroon ng 3-way tie sa ika-4 na pwesto kasama ang Colegio de San Juan de Letran at San Beda University. Samantala, dumula sa 2-8 ang Pirates kahit maganda ang kanilang ipinakitang laro.
Hindi nagpakampante ang Perpetual sa simula dahil sa nangyari noong una nilang pagtatagpo, kaya't kinontrol na nila ang laban. Pinangunahan ni Jeff Marapok ang opensa ng Altas sa nagawa nitong 16 na puntos, habang nagdagdag sina Kobe Tabuga at John Castile ng 13 at 10 markers ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician. This time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Nung pumasok ako sa TESDA, lumawak pa yung knowledge ko regarding sa bakal. Tapos hindi ko expected na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. This administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. I'm certain we will not only survive but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik na po ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, balik trabaho na ang kapuso star na si Janine Gutierrez matapos pumanaw ang dalawang lola nito, at aminado ang kapuso star na naging mahirap sa kanya na tanggapin ang pagpanaw ng dalawang mahal sa buhay, ang kanyang mamita na si Pilita Corrales at ang lola na si Nora Honor. Gayunpaman, mas pinili niyang bumalik sa kanyang trabaho matapos magluksa sa nangyari. Sa pamamagitan ng Instagram channel ng aktres, nag-open up at inalala niya ang mga sandaling nalaman niyang iniwan na siya ng kanyang dalawang lola. Sabi nga niya sa kanyang broadcast, quote and unquote, "It's the first time in 10 days that I'm not that awake. This Holy Week, my siblings and I lost true lolas, mama and papa's mothers." Bungan niya. Patuloy ni Janine, kakauwi lang namin galing sa wake ni Mamita ng mga alas 4 ng hapon noong April 16. Pagdating ng alas 10 ng gabi, tumatawag na ulit yung kapatid ko sa chapel para kumuha ng kwarto para naman kay Mama Guy, o yung tinutukoy dyan ay si Nora Honor. Kasunod niyan ay lubos na siyang nagpasalamat sa lahat ng nagdasal at nagpakita ng pagmamahal para sa kanyang pamilya. Sabi pa nga niya sa kanyang broadcast, quote and unquote, "It's been difficult and even unbelievable, but all throughout you have helped us so much
much with your support and love, say niya. At ibinunyag din ni Janine na dapat ay magbabakasyon siya noong nakaraang Holy Week. Pero mas pinili na lang niyang manatili sa bahay at pag-aralan ng kanyang script para sa kanyang upcoming project. Sabi pa niya, buti na lang hindi na ako umalis. Mamita passed away on my first free day and we buried Mama Guy on my last, saad niya. Dagdag niya, driving to my location today, I think of my 2 new angels and how they always powered through. I think of how I can continuously make them proud. It gives me comfort to know there are many of us who will always have them in our hearts. Thank you, anya pa. At maalalang si Pilita ay pumanaw habang ito'y nasa kanyang pagtulog sa edad na 87 noong Abril 12, habang namang si Ate Guy o si Nora Honor ay binawian ng buhay dahil sa acute respiratory failure sa edad na 71 noong Abril 26. Si Janine ay ang panganay na anak ni Monching Gutierrez, ang anak ni Pilita, at Lotlot de Leon na anak naman ni Nora Honor. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, shock pa rin ang batikang singer na si Nonoy Zuniga sa pagkamatay ng kapwa niya OPM singer na si Haji Alejandro. Nakasama pa nga raw ni Nonoy si Haji sa isang concert noong Pebrero ngayong taon sa Vigan, kung saan dumaraing na ito sa nararamdaman niyang matinding sakit sa tiyan. Sabi nga ni Nonoy, quote and unquote, our last show together with Ray, Valera, and Marco Sison was February 13 in Vigan. He was already complaining of tummy pains. That was the last time we saw him. Ang pahayag ni Nonoy sa isang panayam. At napansin daw ng OPM singer na parang lobo-lobo na ang katawan ng namayapang singer si Haji kahit hindi naman ito masyadong kumakain. Sabi pa niya, he's really bloated without even eating. Bloated siya talaga, hirap na hirap siya. He was able to perform pa with us and we want back after the show. Hindi na namin siya nakita the following day, dinala na pala siya sa ospital. Kwento pa ni Nonoy. At pagpapatuloy pa ng OPM hitmaker, quote and unquote, it was shocking for the three of us. Sabi namin, why you? Sabi ko baka may pag-asa pa, pero that time it was already stage 4 when it was discovered. We were shocked at the same time. Sad na rin kasi ang tagal naming kasama yang si Haji. We were already friends even before hitmakers as a group, anya pa. At hanga rin daw si Nonoy sa dedication ni Haji sa kanyang trabaho. Sabi niya, that's one thing I like about him. He's a professional. Kahanga-hanga siya as a performer. More so as an individual. Nakakalungkot, parang ayaw na namin lahat mag-perform. Pero as entertainers, the show must go on, sabi pa ni Nonoy. At dalawa sa mga kasamahan ni Nonoy sa grupo ng mga OPM hitmakers ang na maalam na sa mundo, sina Haji at ang si Rico J. Puno. Sabi pa niya, we know that in every performance nandyan sila, yung spirit nila, yung energy nila na nasa amin, and that inspires us to perform better. Hats off to you, Haji, and we love you always and we will miss you, sabi pa ni Nonoy na tila pamamaalam sa namayapang OPM singer. At inanunsyo ng pamilya ni Haji ang kanyang pagpanaw nitong Abril 22 sa edad na 70 taong gulang matapos ang kanyang pakikipaglaban sa stage 4 colon cancer. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service at nagbabalik na po ang ating host ng APN, ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pinasasalamatan din natin syempre ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.